Hello Angels! Welcome back again sa ating channel. So for today's video, ang pag-usapan po natin ay kung ano ang tamang pag-install ng air condition. Pero bago tayo magsimula ay kunting trivia po muna tayo. Alam nyo ba na meron tatlong uri ng air condition? Yes Angels, meron po tayong tatlong uri o ibig sabihin magkahiwalay. So magkahiwalay ang kanyang indoor at outdoor unit. So yan pong nakikita nyo ngayon mga angels sa larawan, ayan po yung tinatawag natin na indoor unit. Yan po yung nagpapalamig doon sa loob. At ito naman po ang outdoor unit naman ay ang unit na makikita ninyo sa labas. Condenser unit ang isang katawagan dito. So dito naman nakapaloob ang Freon oil na siyang nagbibigay lamig sa ating aircon. Yan. So ang tanong, ano nga ba ang tamang pag-install ng air condition? So sa window type na air condition po, ito po ang tamang pag-install. Yan. Siguraduhin nakaangat ang harapang bahagi ng aircon kagaya nito. Yan. Dapat po is nakaangat ang kanyang harapang bahagi para makadaloy ng mabuti ang tubig doon sa drainer. So at least 1/4 of the bubble kung leveler ang pagbabasihan. So ito po ang halimbawa ng isang leveler. So maraming klase naman ng leveler. Yes, na makikita sa mga hardware. Yan. So kung wala pong leveler ay i-estimate nyo na lang na at least 1 inch na nakaangat ang harapang bahagi para makadaloy ng mabuti ang tubig papunta sa drainer. So ano po ang purpose nito? So ito po ang kahalagahan kung bakit kailangan nating iangat ang harapang bahagi. Una is upang makadaloy ng mabuti ang tubig papunta sa drainer. Yan po. So kailangan talaga nakaangat yung ating unit para makadaloy ng mabuti ang tubig papunta sa drainer. So ang drainer po is makikita nyo dyan sa bandang hulihan ng ating aircon. Pangalawa is upang hindi mag-stuck ang tubig sa harapang bahagi o sa evaporator area. Yan dyan po yung evaporator area sa unahan. So iniwasan po natin yan na magkatubig para hindi po magkaroon ng overfrosting. At saka ito pa po yung isang dahilan kung bakit kailangan nating hindi dyan mag-stuck ang tubig
is upang hindi makapitan ng alikabok na pwedeng maging dahilan ng paghina o ng ating air condition. So ang overfrosting po no sa isang aircon, once na na-detect po yan na palagi na lang yan nag-overfrosting, is paulit-ulit na lang po yan na mangyayari sa inyong aircon. So much better na sunodin natin yung tamang pag-install ng air condition, lalo-lalo na sa window type, para magtagal ang unit ninyo. So sa window type na air condition po mas mabuti after po ma-install ang unit ay i-rest nyo muna or ipahinga nyo muna ng 1 hanggang 2 oras ang preyon. So huwag po muna natin itong i-operate. Yan. Sapagkat ang freon oil nito sa loob ng unit ay kalat pa. So kapag pinaandar natin ito nang di pa nakasettle down ang freon, ay maaaring magkaproblema ang ating unit. Kaya mas maiging sundin natin ang rest period bago natin ito gamitin. So napakasilan po kasi ng mga appliances na merong freon oil. Yan. Kaya mas mabuti ay ipagpahinga muna natin siya bago natin ito gamitin. So sa split type na air condition naman is ito po ang tamang pag-install. So kung maaari, iwasan ang paglagay ng outdoor unit sa mainit na lugar kagaya ng sa taas ng bubong o sa part na bilad sa araw. So katulad po ng nasa larawan. So pakitingnan. Yan. Masyadong bilad yung outdoor unit or yung condenser unit. So ang tendency po niyan, yung hinihigop niyan na hangin para palamigin is mainit din. So mahihirapan po ang aircon natin na palamigin ang isang area. So mas maganda kung pwede nyo siyang ma-install sa malilim o sa maraming puno o kahit takpan nyo, mas maigi. At isa rin po ito sa dahilan para patagal natin ang lifespan ng ating air condition. And then ugaliing linisan ang pre-filter at ang allergy filter ng inyong split type na air condition para hindi ito magtubig sa loob. So at least once a week ang paglilinis ng filter para masigurado natin na naaalagaan natin na ang unit. Again po at least 1 week po ang paglinis ng filter. Madali lang naman po ang paglinis ng pre-filter at allergy filter. So ito po ang halimbawa ng pre-filter at allergy filter. So ang pre-filter po, yan yung nasa labas na cover niya na meron ding parang net. Then ang allergy filter naman is yung may green. Yan. So sa ganitong air condition po pag high wall o yung karaniwan natin tinatawag na split type, is kailangan po talaga nating i-maintain yung kalinisan ng mga filter para maganda po ang pagpapalamig niya sa loob. And then pag mga high wall po na air condition natural lang po yun na ang kanila na wala pa po silang freon oil na naka-install. So kahit paandarin po natin ito pagkatapos ma-install ni installer is okay lang po. Basta ang technique lang po sa ganitong air condition is wag nyo po siyang i-set sa pinaka malamig na part. Halimbawa ang pinaka malamig is 16. So ilagay nyo lang po siya sa 18 ng isang oras. And then ang mga succeeding hours po is ilagay nyo na siya sa 24 degrees to 25 para po gumana ang kanyang inverter. So ang inverter po yan po yung sistema na ginawa para sa mga appliances na mayroong freon oil para makatipid po tayo sa kuryente. So gumagana po ang inverter kapag naka 24 or 25 degrees lang. So para gumana po agad yung inverter ng ating aircon is iset nyo siya doon sa 18 degrees. And after 1 hour po niyan is iset nyo na siya sa 24 to 25 degrees para makatipid agad kayo sa kuryente. So yan po yung mga hacks na ginagawa namin sa mga air condition. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, baka now is the time para i-hit mo na yung like and subscribe button dyan sa baba at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos na atin pang i-add dito sa ating channel. So once again, this is ako si Angelito Official 1367. Until my next one.
Peace.